May shortcut dyan eh. Ang sagot, parallel line, meron kang point na negative 2, 3. College admission test. Sa math, analytic geometry, or basic ng college algebra. 6, 3x plus 9. Okay? So, ganito yun, no? Pagka ganito yung given dyan, ano yung condition natin? Alamin nyo muna yung condition, no? Okay. May condition, no? Ano yung condition mo? Ito yung line mo, y equals 3x plus 2. Anong condition? Parallel line ka dito. Anong point mo? Negative 2, 3. Paano mo siya masasolve ng madali? So, ang ginagawa ko dyan ganito. No? Diba, sulat mo ngayon yung equation mo. Y equals 3x plus 2. No? Parang ganyan. Okay? Ngayon, para hindi ako malito, itong form kasi na to, tawag natin dyan is, anong form natin dito tawag dito? Slope, intercept. Okay, kabahan, papaliwanag ko yan. Form. Ito kanina, tawag natin 2-point form. Bakit? 2-point kasi ginagamit natin para makuha yung line. Okay? Ngayon, ano naman yung, ano na to, tong, ano tawag dito? Bakit naman siya tinawag na slope intercept? Kasi yung form na to, meron ka ditong slope. Makukuha mo na yung slope, para siyang y equals mx plus b. Yung m is slope. Etong b na to, intercept, or specifically, y intercept. Kaya siya tinatawag na slope intercept form. Nagets ba? Okay. So, ngayon, para hindi ako malito dati, no? Ang ginagawa ko diyan ganito lang. Babalik ko siya sa normal na form. Lipat ko to doon, no? Negative 3x plus y. Kahit hindi ko na kahit hindi ko na to ano man tawag dito, i-change yung sign niya. Ang gagawin ko na lang ganito. Kopyahin mo yung 3 tsaka anong coefficient nito? 1, 'di ba? Negative 3. Tas ito, 'di ba 1 yan? 1. Okay? Ngayon, etong 2, 3 na to, yung point na yan, ilalagay mo yan dito. Ano ba yan? Negative 2. Ito naman, 3 dito. Okay? Para siyang lalagyan mo ng value. Parang kukopyahin siya, di ba? Negative 3x tas plus y. No? So, parang kukopyahin mo siya dito sa kabila, tas lalagyan mo siya ng mga value. No? Parang ganito. Di ba? Negative 3. Ano value ng ano mo? Point mo doon sa ano? Negative 2. Tapos, ito naman, y. Anong value ng y mo? Di ba 3? Gaganyanan mo. Mali pala itong isa. 3 lang pala. Okay? Ngayon, makukuha mo na yung bago mong equation. So, ito, kopyahin mo rin to. Negative 3x plus y. Ito, i-add mo yan. Magiging, ano yan, 6. Tapos, magiging 9. No? So, mangyayari dyan is, yung bago mong equation is negative 3x plus y equals 9. Okay? Negative 3x plus y equals 9. Ito na ngayon yung bago mong equation. Ngayon, kung kailangan natin na ganito yung nasa choices, ilipat mo na lang to doon. No? Kung ano man yung kailangan mong so, y equals 3x plus 9. Paano naman pag perpendicular? Very good question. Pag perpendicular, ganito lang yan.
let's say, ang line natin, baguhin naman natin yung line. Halimbawa, ito yung line. Sige, ito na lang din yung line natin, no? Y is equal to 3x. Negative reciprocal ba ang perpendicular? Tingnan natin, no? Plus 2, no? So, ginagamit ko lang, pabalik ko lang siya ulit dito, no? Okay? Ngayon, pagbabaliktarin mo yan sila, no? Pagbabaliktarin mo. Paano pagbabaliktarin, sir? Ibig sabihin, ano nga ba? Teka, baka malito ako. Wait lang. Balik ko na lang siya ng ganito. 3x minus y equals negative 2. Ito yung general, yung ano natin, di ba? Standard form. Okay, mangyayari dyan is magiging yung sign niya negative, magiging positive siya, no? Tapos, yung 3 mapupunta sa y. Testing natin. Ito ay magiging x plus 3y. And then, kopyahin mo ngayon yung x mo. Kunyari, anong given natin na point? Kunyari, 7 tsaka 1. No? 7 tapos plus 3 times 1. So, magiging x plus 3y equals 7 plus 3, magiging 10. No? Okay. Check ko lang. Negative 1/3. Kanina is 3. Ayun. So, tama to, no? Okay. Ngayon, ganito siya. Yung equation natin is ito. No? Ito naman ganitong problem, ganitong equation, hindi naman siya laging ganyan nilalabas na form. Usually, naka-standard form siya. Kaya binalik ko muna siya dito. No, sa standard form niya. Okay, ngayon, pag naka-standard form na siya, mas madali mo siyang makukuha yung parallel at saka yung kanyang perpendicular. Okay? Pag parallel, ang ginagawa natin, kunyari, ito yung standard form natin. Kokopyahin mo lang siya, di ba? 3x minus y. Tapos, kokopyahin mo sa kabilang side, no? 3. Tapos, yung kunyari, ito yon. Gagawin mo 7. Minus yung 1. Okay? Ngayon, pag perpendicular, gagawin mo, no? Di ba, kunyari, ito yung equation mo. 3x minus y. Ang gagawin mo dyan, babaliktarin mo yung sign na to, magiging positive na, no? Magiging 3, ulit, hindi. Magiging positive siya, tapos, yung coefficient nito, at saka nito, magbabaliktad, no? So, ano mangyari doon? Magbabaliktad siya. So, si 3 na to, mapupunta na kay y, yung 1 ni y, mapupunta kay x. So, magiging si x na is, x na lang, si y mo naman is magiging 3y na. Tapos, kung ito minus, magiging positive yan. Okay? Tapos, kukopyahin mo rin siya. No? Parang x plus 3y. Pero, kailangan mong i-substitute yung value ng x tsaka value ng y mula dito sa given na point. No? So, lalagyan mo dyan, 7 plus 3 times 1. Yung ganun. No? Kaya, makukuha mo dyan is 10. No? Tama ba 10? X plus 3y equals 10. No, pwede nyo i-check naman. Okay, kung tama. Pag parallel, kunyari, tas given 7, 1, ito magiging 21, magiging 20. Okay? So, ngayon, pwede nyo gamitin yung technique na yon. May mas mabilis siya. Kasi usually, naka-standard form naman yan eh. Tapos, ipapahanap sa inyo, what is the perpendicular what is the equation of the line perpendicular to this equation, tapos bibigyan niya kayo ng point. Tapos divide by 2. Divide by 2. Okay? So ito, hindi ko alam kung pasok ba to sa banga, ang tanong na to. Pero sobrang dali niya, no? So, sagot. Hindi naman lagi, no? Kung sakali man na hindi ibigay yun, pwede nyo siyang i-convert
Dalawa lang naman yan, no? Yung usual na binibigay dyan. It's either, ay tatlo pala, no? Pwedeng standard form, pwedeng general form, or pwede rin yung y equals mx plus b na tinatawag natin na slope intercept, no? So, it's either naman ganyan. Yan, standard form. Ayun yung standard form, Sir Kaito, no? General form naman yung ax plus by plus c equal to 0, no? Ito yung general. Actually, nagkaroon pa ng pagtatalo kung general ba yun o standard, no? Tandaan nyo lang pag general form equal to 0. No? Ganun. Oo, nagkaroon pa ng debate yan dati. Alam mo naman. Okay, ano sagot dito? 17 para matapos na ito. 17 na. A. Okay, so solve na natin. Madali lang naman siya, no? Multiply mo na yung dalawa. Magiging 36. So, igisa mo agad yung dalawa na to. Tapos, may nagpapapansin dito, no? Okay, napansin ka na, ha? Pwede ka manood ng Dota ngayon, no? Panoodin mo sila Perd, no? Ay, Dota ng mga ML, no? Yung mga nagsabi, wag nyo itab, no? Wag nyo na ipalo, may pasok pa ako bukas, eh. Oh, doon ka mapupunta ngayon, no? Yan. Wag nyo itab. Sabi ko sa inyo, meron na akong ano, eh. Yeah? Ang ganun eh. Gusto niya ganun yung papanoodin ninyo lagi. Kaumay, no? Hindi ko nga alam eh kung para saan yung ganun, no? Yung no? Pwede yun. Ay, di ko pala nasagutan, di ka? Nawala tuloy ako dun, no? No? Ano yan? Ulit. 12x cubed times 3x squared y to the 4th. Ito, multiply mo muna to kaya magiging 36. Ngayon, itong x cubed tsaka x squared, pag multiply yan, parang ganito, na x cubed times x squared. Tama yung law of exponent, no? So, ang gagawin mo, i-add mo itong mga exponent. Kapag pareho yung kanilang base, tapos multiply, huwag nyo kalimawag multiply, tapos ang gagawin mo sa mga exponent nila is i-add mo. No? So, magiging 5. Dito naman sa y. Ay! Tama, y. Ano yan? 2 tsaka 4, no? So, parang y, 2 plus 4, y equals 6, no? Tama ba letter A? Okay? Oo! Wag nyo itap! Magsisend pa yan. Anong oras na, 9 ano pa, 9 hours na, itatap pa yan, sabi nga wag na itap, eh. Na? Parang mga siraulo. Gusto niya ba ganon? Lahat na lang ganon yung nangyayari? No? Wag niyo itap. No? Yung mga nagla-live ng ML, di ba? Parang mga buang. No, gusto niyo ganon yung pinapanood ninyo? Pwede nyo ganyan, no? Iba-block ko na lang kayo. Parang ganon na lang, di ba? Mga nagpapapansin kayo dito sa live ko. Pag mga gustong matututo, no? Pag sobrang gagaling nyo na, doon kayo. Kaya, kung wala naman kayong pakialam na natuto dito sa mathematics, ang dali-dali eh. So, gusto nyo, teka lang. Ganito yun eh. Ganito yung mga nagla-live ng ML, minsan kasi nadadaan, no? Ano ba, kanyari, ML ka, no? Teka, kailangan nakikita ko yung sarili ko. Teka. Ganyan, nakikita nyo ba? Kasi bumababa yung upuan ko, eh. Ayan. Ganyan, ayan. Usag. Ano? Sabi nang kasi huwag niyo ipalo, eh. 3 hours na, di ba? Mga kagungungan dito, eh. Sabi nang huwag niyo may pasok pa ako bukas. Mamaya na. Di ba? Tapos ipapalo nyo na ipapalo yun, bibigyan nyo pa ng mga rules. Para saan? Para sa kagunggungan, di ba?
Kaya, kayong mga makukulit dito sa likod, hindi kayo magtatagal dito, no? Dahil wala namang value na binibigay yun, eh. Lahat na tayo marunong mag-ML, no? Tagal-tagal na lang ML, eh. Okay? Pwede yan, maglalaro ka, pero yung, no? Kaya ako, pinapatulang ko yung mga ganyan, no? Yung mga ganyang kalokohan. Okay? Ako pagaganyan ninyo, ha? Kung mga squatter kayo, mas squatter ako, no? Lumaki ako sa squatter. Okay? What's the area of triangle? Area. Area ng triangle is 1/2 base times height, no? Meron akong squatter, ano ba yun? Squatter pass, di ba? Kung may n-word pass, squatter word pass ako, no? Dahil laki akong squatter, okay? Anong base mo daw? 16, no? Anong height mo? 12. Okay? Paano drawing yan? Ito yung base, ito yung ating height. No? So, ganyan na siya. Ano to? 16, and then meron ka dito 12. So, 1/2, 16, tsaka 12. Pwede mo siyang, wag mo na itong multiply agad, no? Pwede mo cancelin muna to para maging 8 na lang. So, 8 times 12 na lang siya. Now, multiply mo, 12 times 8, 6, 1, 96, no? Letter A. Yan, very good, Sir Kaito, no? Thank you. Tama yan, no? Para matulungan din natin yung iba, no? May 1/2, may 1/2. Tama yan, sinabi ni Sir Kaito, basahin niyo. Isipin niyo square na nahati. Kaya may 1/2, no? Tama yun, no? Ganun siya. Okay? Kailangan master nyo na siya, no? Pagka, ano. Pagka ganyan naman, length tsaka base naman, base tsaka height naman yung given, automatic naman na ganun ang gagawin mo dyan, ano? Hindi na kailangan sabihin na, kunyari, right triangle. Automatic, pag meron ka ng given na base, tsaka given na height, diretso ka na sa formula. Yan, very good. Okay? Sabi na wag magtaping. Magsisend pa yan. Parang masira ulo, no? So yung ba ganun yung mapapanood nyo palagi dito sa live natin, no? Yung, kung lumulusot lang yung kamay sa cellphone, no? Nakutongan mo na, no? Ang sagot, letter A. If the price of an item is increased by 20%, decreased by 20, what is the final price of the as a percentage of the original? No? So, meron tayo nito, no? Sa mga naghahanap ng ganito, na-upload na natin. Nung nakaraan, na ano na natin yan, no? Na-discuss na natin. Ang pangalan niyan doon sa YT natin is, ang pangalan niya ano nga ba? Percentage base at saka rate, no? Percentage base and rate. Hanapin niyo doon sa ating YT, no? Bakit ganyan yung pangalan niya? Kasi yung formula niyan, di ba? PBR, no? Percentage equals base times height, no? Yan, very good, no? Okay. So, anong gagawin natin? Okay? Is increase by 20%. So, ang technique dyan, ganito, no? Pwede mo rin gamitin naman tong PBR. Okay? So, ang gagawin mo, increase by 20%. Pag sinabi natin increase, mula sa 100%, dadagdagan ka ng 20%. No? So, ano magiging value mo? Magiging 120%. Paano mo gagamitin yung formula? Ganito lang yon. P is equal to B. Ano ba itong B? Ito yung kabuuan. Tawag natin na whole, kabuuan, or pwede rin ito naman yung part. No? Ito naman yung merong percent sign. Pero kailangan i-decimal mo. Okay? So, pag dinesimal mo yan, magiging 1.2. Bakit naging 1.2? Kasi mag-move ka ng 2 decimal places, no, para maging decimal siya. No, so ilan na? Yung magiging bagong value ng B mo is
1.2. Okay, ang original mo na presyo is B, no? Okay? Ngayon, naging 1.2B na siya. Ngayon, didecrease natin siya ng 20%. O, pag didecrease mo siya ng 20%, gagamit ka ulit ng PBR. But this time, yung bago mong B is 1.2 na, no? So, 1.2B, tapos yung rate mo, maminusan mo ng 20. So, mula sa 100 ulit, maminusan mo ng 20, magiging 80% na lang yan. Ngayon, i-convert mo, no? Into decimal, so magiging 0.8, no? So, magiging 0.8. Ayun na siya ngayon. I-multiply mo na silang dalawa, no? Okay? So, 1.2 times 0.8 magiging 6,196, no? Ilang decimal? Isa sa taas, isa sa baba, magiging 0.96. So, yung P ko is equal to 0.96B. Okay, paano na yan? Sabi, what is the final price as percentage of the original price? Ngayon, sabi nga natin, ano ba yung original price natin? No? B, di ba? Kasi nga, original, no? Burahin ko to para ma-compare natin. Okay? So, yung original na B ko is B. Okay? Ngayon, pinapaliwanag lang, no? Jet plane for hire. Okay? Hindi naman kasi lahat kasing galing ninyo, no? Okay? Pwede ko nga i-calculate to eh, tapos maiwan ng iba, no? Okay. Ngayon, from original B, magiging 0.96B na lang siya. So, ibig sabihin nun, 96% na lang siya nung alin? Nung kabuuan. No? So, mula sa B, no? Ano ba yung coefficient ng B na yan? 1B, di ba? Meron yan invisible na B. Ngayon, ang 1B kasi is equivalent dyan sa 100%. Kasi ito, pag kinonvert mo sa percent, magiging 100%. Ito naman, pag kinonvert mo, magiging 96 kasi mag-move ka ng 2 decimal. So, ibig sabihin, from 100%, naging 96% na lang. No? Okay? So, yun siya, no? Okay. Ito. A sphere. Ito, mabano sagot natin doon? Letter A, no? Letter A. Sa mga nagpi-print screen, pwede nyo print screen, no? Okay? Pwede nyo siyang Okay? Next. So, pwede kayo mag-print screen dito, no? Okay. A sphere has a radius of 7 cm. What is the approximate volume? Okay? Solve, no? Pag 5 na nagsagot, sagutan na natin. Okay? Okay? So, formula natin is, nakita ko naman ano volume ng, formula ng volume ng sphere? Volume ng sphere is equal to 4/3 pi r cube. Check nga muna kung tama yung formula natin. 4/3. Ayan, 4/3. Ngayon, may given naman tayo, no? 7. So, 4/3 pi. Tapos,
7. 7 cube, no? 7 times 7, 49 yan. Isa pa ulit na 7 kasi dapat 1, 2, 3 pag cube, no? 3, 6, 28, 34, no? So, 4 over 3 times 343 times 3.40. Ngayon, wala tayong magagawa kasi binigay naman ito, no? No, ito yung binigay sa atin. Wala tayong magagawa kundi mag solve. If wala pong choices, paano po malalaman kung imi-meter or not? Naka-cm? Wala, solve lang talaga to eh. Wala tayong choice, hindi mag-solve. Nalungkot ako dun na, para ako nalungkot dun na. Teka, sagutan na natin. Okay? Wala pala choices. Ito lang pala talaga gagawin. Teka, ano ba madali? Estimate. Wala tayong choice. Teka. Wala na ba? Sige, multiply ko muna to sa 4, no? Ito muna, multiply ko sa 4, divide ko sa 3. Pwede ba yon? 3, 4, 3 times 4, 2, 1, 7, 1, 13. Huwag pansinin ang pi. Teka, sige, natin. 1, 3, 7, 2. Di-divide ko sa 3. Answer is, yes, is pure number po. Nagbago na lahat. Ano to? 5. Tama ba 5? Tapos na ang lahat. 7. Ito pa rin ako. Paulit-ulit na 3. So 4, 5, 7.3. Tapos 3.14 multiply 2, 1, 9, 2, 1, 17, 3, 7, 5, 4, 9, 13, 2, 2, 1, 9, 1, 4, 1, 3, 1, 4, 1. Ilang decimal? 3? 1, 4, 3, 4. Ito siguro letter A. Answer A. Madaling question pero tinawag ko. Kaya nga eh. Parang ako napagod dun ah. Hindi kino-complete, ginawang 4.5 kanya. Ganun ba? Charo. Di ba pwede multiply lang? Pwede siguro pag-estimate. Letter A, no? Hirapan ako dun ah. Multiply, divide ako dun ah. Tayo shortcut ah. Okay? Follow nyo lang Sir Tokwa sa YT, sa Blue Up, tsaka sa ano natin, no? Okay? So, yun. Next. Harapan ako dun ah. Hanggang ano lang tayo? Anong oras ba? Galauna. Para akong minumulta ng live master. Pasok ko dito talbi. Yung 2x lang din na. Yes. Sarap pa. Ay hindi, yung ano siya, mali. O nga no. Ganito 'yan.
Sa upad po ba, kapag maliit naman yung sagot, pwede yung yun na lang yung piliin? Ano ibig sabihin nun? Sa upkat po ba, kapag malapit pala, maliit yung basa, malapit naman yung sagot, pwede na, pwede na yun siya. Let's answer this one, no? Madali dyan. Ganitohin mo siya. 11 minus 3, magiging 8. 12x. Lipat, multiply mo doon. Itong x na to, nasa gitna yan, no? Ganyan. Magiging x ko equals 16, letter C. Typo lang yan siya. Okay? Letter C. Cylindrical can. Ito na naman. 3.14 na naman. A cylindrical can has a radius of 6 cm and a height of 10 cm. What is the surface area? Okay? Surface. What percent siya? Kunin na lang natin yung pi na lang kailangan. Huwag mo na kumpitin yung ano. Hindi, kailangan pala. Kasi syempre, tetestingin niya rin yan di ba? Yung mga mag-exam. A cylindrical can. Ang drawing natin. Pag sinabi natin cylindrical can, ba't ganun? Nagagalaw. Okay. Basta yan siya. Sige, bye na sir guys ito. Good luck Kahit ilang araw na ba? Sabado ka ba? Linggo? Sabado ka ba? Good luck sa inyo, ano? Okay. Linggo schedule, good luck. Wala ako niyan Nasa ano ako niyan? Nasa Biskaya ako niyan, ano? Good luck sa inyo, Sabado is biyahe ko, ano? Okay? So, ang gagawin natin dyan, what is the surface area? Ang surface area niyan kasi kailangan kunin natin tong area na to. Tapos kailangan pa natin tong kunin yung area na to. Ngayon, yung gilid, ang gagawin mo dyan sa gilid na yan para makuha mo yun. Ito yan siya Kunyari, ayan. Nakita ba? Teka nga, saan ba? Ayun. 2% na lang pala to. Ayan. Ang gilid niyan, ito, kukunin din natin. Patasa. Ay, nandyan ba kayo sa ano? Sa Biskaya? Ito itong gilid, no? So, ang gagawin natin doon is yung area muna nung baba. Dalawa yan, di ba? 2 area base yan 2 area base, no? Ano ibig sabihin ng radius? Ito yung siyang radius, no? Ito. Yung kalahati. Okay, yun yung radius. Burin natin loob. Yung isang ibig sabihin ng radius, ito siya, no? Radius. Yung isang ibig sabihin ng radius is yung pagka gusto mong makinig ng balita, tas marami kayo nun. 'Di ba? Ganito. Yan, may mga balita, minsan yan siya. Siyempre, madami. Dalawa siya. Para... Ay! Radyo ba yan? Hindi pa pala yan. Hindi, joke. Radius, no? Ayun yung radius niya, no? Iba yun. Iba to. Ito yun siya, no? Yan. Okay. So, ngayon, kunin mo muna yung area niyan kasi kailangan natin siya, no? So, pi r square. No? So, anong radius mo daw? 6 pi 6 square. Tapos, multiply mo sa 2 kasi dalawa yung base mo. Isa, tapos dalawa. So, 36 pi times 2. Magiging 72 pi. Okay? Ngayon, area na yun ng dalawa. Ngayon, meron ka pang gilid.
Sa lata ng sardinas or lata ng mga yung mga corned beef or mga tuna, yun yung para siyang tinatanggal mo yung papel. Ito yung gilid na yun, no? Yung parang gilid niya. Ngayon pinakita ko dito, no? Yung gilid. Ito. Kukunin natin yun. Paano natin kukunin yun? Kunin mo muna yung circumference, no? Yung circumference niya, kunin mo. Circumference. Kasi, sir, sa akin lang ba? Kasi parang di maayos. Di ba maayos ngayon? Low. Mic check. Low. Testing ko dito sa ano ko. Check low. Ayun, malakas naman. Testing ko dito sa ano ko. Ayan. Ayos naman dito sa end ko. Ano? So, ang gagawin mo dyan, kunin mo yung circumference. Bakit? Kasi nga, di ba, paano ba yun? Ito. Ayan, tinan nyo. Kapag ito, pinaikot ko yan. Kunyari, pinaikot ko. Nakikita nyo ba? Pag pinaikot ko tong ruler na to, yung circumference niya, yun na yung haba nung mismo niya. No, parang ito na yung buong haba niyan. Pag pinutol mo, kunyari, ayan, di ba? Sinukat mo. Ganyan. No? Pag hinawakan mo yan ng ganyan, magigi siyang rectangle. Very good. Ngayon, ang gagawin mo, syempre, meron ka ding sukat na height. Yung haba na to, imumultiply mo ngayon dun sa height niya. Magiging square na siya. Parang magiging ganito siya. Ano ba to? Mamaya kakaiba to. Ayan. Magiging ganito na yung itsura niyan. Di ba? Pag tinanggal mo yung gilid nung lata, ganito na yung itsura niya. So, parang ito yon yung circumference niya, tapos ito yung height. So, ang gagawin mo, kunin mo circumference. Ano ba circumference? 2 pi r. Very good. 2 pi r. Drive mo yung circle inter